sa ating pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Mother Butlers Guild para sa kanilang ikalabing apat na anibersaryo. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Makmak para sa kanyang kaarawan, nina Armando Montilla, Rosemary Bolos, Angeline Uy Mendoza, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nina Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Resha, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, at Erlinda Liwag. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Gilet Yupanco, at Adji and Ferdy Del Mundo. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano at Solemnidad. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong.
Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Yesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Langlamin mo ang aming kahilingan, ikaw na nadulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, salamat natin sa Ama. Amen, Amen, Amen. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Matapos magbagong loob, si Saulo, napabilang siya sa mga mananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayon man,
marami pa rin ang natakot at nagduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Pupurihin kita, poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita, poon, ngayong kami sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang. Ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yung mga nagdaraho, aawit ng pagpupuri. Ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayo pa pang lahat, ang mga palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita, poon, ngayong kami natitipon.
susunod pa ay sasamba't maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at mamaya din po ay matutunghayan natin ang pag-iindak. Tama ba ito? Pag-iindak o pagtanggap para sa mga bagong kasapi na maglilingkod sa atin pong simbahan dito sa Nuestra Señora de la Soledad, ang mga bagong miyembro ng Mother Butlers Guild. Pwede ba tumayo yung mga iindak? Pwede ba kayong umindak ng kaunti? No? Kasi yung mga naglilingkod, dapat medyo maaliwalas ang muka, masayang naglilingkod. Tingin nga kayo sa mga tao. Bantayan niyo po mga mukha ng mga yan. Ha? Mga magiging MBG po yan. Mother Butlers Guild. Sige po. Sa atin pong pagdiriwang ngayon sa mga ipinahayag na mga salita ng Diyos ay pinaggigiitan sa atin ang isang katangian na dapat nating tinataglay. Parang sa pagpasok sa isang relasyon. No? Hindi lang basta magdidesisyon ka na magmahal, kundi kailangan din ay mayroon ka bang kapasidad na manatili. Yan. Yung capacity to remain. Kaya nga sabi ni Kristo, ito po ang konteksto ay kung babasahin niyo po, babalikan niyo yung Ebanghelyo ni San Juan, kung babalikan niyo bago ang bahaging ito yung mga huling tagpo na kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad bago pa man tuluyan siya na hulihin, pahirapan. Kaya yung mga salita niya ay sinasabi niya na manatili kayo sa akin. Ano man ang mangyari, manatili kayo sa akin. At dapat maalala ninyo ano ba ang status natin. Sino ba kayo at sino ako? Na siyang sinasabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Na kailangan ng sanga nananatili sa puno. Kung paanong ang tagapag-alaga ay inaalagaan nito, pinuputulan ng mga bahagi para lalong mas umusbong, lalong mas magdahon, lalong mas mamunga. Kaya manatili kayo sa akin, ang sabi ni Jesus. Sabihin niyo nga po, manatili. Ulit, manatili.
At kung sa konteksto din no, ng atin pong panahon ng ipagdiriwang ng muling pagkabuhay, 2 linggo na lang po o 1 linggo ay ang pag-akyat na ni Jesus sa langit. So, iiwan niya na talaga ang kanyang mga alagad dito sa lupa. Tapos na ang kanyang pagpapakita at patapos na rin ang kanyang mga huling habilin. At gagaya nito, sinasabi niya, ano man ang mangyari, manatili kayo sa akin. Kung gusto ninyong mamunga, kung gusto ninyong mas lumago, manatili kayo sa akin. Sabihin niyo nga ulit, manatili. Alam na ni Jesus, no, ang pagdaraanan ng kanyang mga alagad at malalaman ng mga alagad kung ano ang dadanasin ni Jesus. Maraming paghihirap na daranasin si Jesus na makikita nila at sana hindi sila panghinaan ng loob, hindi sila maiskandalo, kundi maging matatag at masabi pa rin nilang, mananatili kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang kami, diyan lang kami sa tabi mo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, manatili ka kay Jesus. Kahit na may mga tao sa paligid mo ang hindi na nanatili, ang importante, ikaw ay nananatili kay Jesus. Kahit tanggihan ka ng mga tao, ipagpalit ka ng pinili mo at pumili ng iba, manatili ka kay Jesus. Kahit magkasakit ka, kung anumang sakit na malubha, manatili ka kay Jesus. Desisyon niya na dapat nating pag-isipan. Kaya hindi lang tayo basta sinabi, ay Katoliko ako, bininyagan ako eh. Binyagan na ako, hindi lang basta doon. Kasi kailangan mo rin bantayan. Kailangan mo rin na, kumbaga, no, pagyabungin din. Kasi hindi naman yun parang automatic, o bininyagan na ako ha, o connected na tayo. Kasi yung mga connection, pwede yung maputol. Yung mga nakiki-wifi nga, pag pinatay yung wifi, di ba? Wala ka nang connect. Ibig sabihin, inaalagaan pa din. At yung connection natin, maaring subukin yan. Maaring mahirapan tayo pagpasok sa relasyon, pero kailangan mo pa rin, at the end of the day, magdidesisyon kang mananatili ako sa iyo. Ang tao pong nananatili sa Diyos, ang mas pinipiling manatili kay Jesus, nagiging madali para manatili siya sa tao. Ang taong nakakonekta kay Jesus, madali ring mag-connect sa tao. So kung hindi, at kung nahihirapan pala, no, pwede makita natin, kung nahihirapan ng mga tao na makibagay, na makikonnect sa iyo, maaring, no, pag nilaya na mabuti, bakit ganon? Ano bang mayroon? Bakit hindi ka makakonect sa tao? Bakit ang tao hindi makakonect sa iyo? Baka masyadong distant, baka masyadong malayo. Baka yung tingin natin sa ating sarili ay talagang ibang-iba sa kanila. Sa mga naglilingkod sa simbahan, no? Bakit, lumalago ba tayo bilang simbahan? Pag sinabing lumalago, dumadami ba tayo? Nagkakaroon ba tayo ng mga bagong miyembro? Nadadagdagan ba ang mga nagsisimba dito? Kasi pwedeng matanong, tayo ba, ako ba, connected sa Diyos? Nararamdaman ba ng mga tao ang connection natin sa Diyos? O baka nararamdaman nila, puro lang tayo koleksyon. Nararamdaman ba ng mga tao na ang mga naglilingkod sa simbahan connected sa Diyos, o ang mga naglilingkod sa simbahan pabida na lang? Pagalingan.
Kaya nga sa mga bago, no, na i-induct natin, mga MBG, no? Dumadami ba ang MBG? O nire-recycle lang natin ang MBG? Nakaka-attract ba tayo? Di ba, no? Nakaka-attract ba tayo ng ibang maglilingkod dahil connected tayo kay Jesus? O baka nahihiwalay na tayo lang ito, tayo lang ito? Paano natin mapapanatili ang connection natin kay Jesus? Una, sa salita ng Diyos. Yung scripture, yung Biblia, nandyan lahat ng sinabi ni Jesus. Nasa atin ba yan? Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, isang paraan na rin yan na nakikipag-usap tayo sa Diyos. Hinahayaan natin kausapin tayo ng Diyos, nakikinig tayo sa Diyos. So, nasa atin ba ang salita ng Diyos? Pangalawang mahalaga po na makita natin, no, kung paano tayo mananatiling connected, no, kay Jesus. Kumakain ba tayo sa inihahanda ni Jesus sa banal na misa? Hindi lang basta nabinyagan ka, kundi pagkatapos ng binyag, magpapatuloy. Kaya nga kapag pagkatapos po ng binyag, pinapaalala natin sa mga magulang, mga ninong at ninang na mula ngayon, mula dito, ay tutulungan, aalalayan ang mga bata sa susunod na pagtanggap ng susunod na sakramento. So hindi natatapos doon na binuhusan ka na o member ka na, ha? Member ka na. Kailangan mo pang palaguin din ang iyong sarili. Pagyamanin ang iyong sarili para mas lumago. At kapag sinabing lumalago tayo, ibig sabihin gumaganda ang pananaw natin sa buhay, mas nagiging positibo tayo sa buhay, mas nagmamature tayo, mas natututo tayong humawak ng mga responsibilidad natin. Dahil sa pagsunod natin kay Kristo. So, kukonekta tayo. Kapag nakakonekta sa Diyos, kayang-kaya nating kumonekt sa tao. Hindi lahat ng kumukonekta sa tao ay connected sa Diyos. Yung iba nga, humihiwalay na, nagtatayo na ng sariling simbahan, nagtatayo ng sariling kulto, nagtatayo ng sarili nilang grupo na sinasabing, praise the Lord kami, para kay Jesus kami. Sabihin nyo nga po ulit, manatili. Sana po, no? Ano man ang pagdaanan natin, masunugan man tayo. No? Dito sa lugar natin, 3 beses, 4 na beses nang nagkakasunog. No? Sana manatili pa rin tayo kay Jesus. Umiwalay ka na sa jumper, manatili ka kay Jesus para hindi tayo magkasunog. No? Ang init. Diba? Magkasakit man tayo, manatili pa rin tayo kay Jesus. Dahil isang araw, makikita natin ang bunga ng atin pong pinili na mananatili kay Jesus. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali at atin pong kilalanin ang lahat ng mga magiging bagong kasapi ng Mother Butler's Guild. Good morning. We have the presentation of the new members of the Mother Butler Guild. Your Reverence, Reverend Father Douglas Badong, as the president of the Mother Butler Guild, may I present to you the new members of the Nuestra Señora de la Soledad Parish and petition that your Reverence admit and proclaim them as such. Amelia Flaviano, Margie Balawag, Emily Tumines, Carmencita Tejada, Erlinda Gatus, Remedios Ocampo. Members of the Nuestra Señora de la Soledad Parish of the Mother Butler Guild, do you promise to lead a truly Catholic life? Okay pa ba tayo? Dito pa lang. No? Ulit, sabay-sabay. Yes. Do you promise to uphold the faith and promise fidelity to the statutes of the Mother Butler Guild? Then by the virtue of the authority conferred upon me as the spiritual director of the Mother Butler Guild in this parish, I hereby admit you as members of the Mother Butler Guild with the duties and prerogatives as such. The pin ceremony. The pin is the badge of the Mother Butler Guild member. It is the symbol of your commitment and pledge to serve as handmaids of the altar. The act of giving it to you symbolizes the unity that binds all officers and members together. The pin. Tulungan mo na siya. Sa noo daw po ipipin. Itusok nyo daw sa noo. Pag ayaw daw dumikit, hindi kayo pwede mag-MPG. The candle ceremony. This is the candle ceremony symbolizing that the Mother Butler Guild, being a mandated organization of the Episcopal Commission on the Lay Apostolate of the Catholic Bishop Conference of the Philippines, works in close collaboration with the hierarchy. The light shall be passed on to you symbolizes the love ever on fire, which shall burn for our God and our church, the flame which warms us in our mutual work, and which are to keep ablaze in the hearts and the works of the Mother Butler Guild.
I light this candle that the love of God may ever be the spirit behind all your works in the organization. The pledge. Please hold your lighted candle with your left hand, raise your right hand, and recite your pledge of membership. I help of grace, hereby pledge myself to be an apostle in my family, in my section, in my social sphere, by prayer, by work and example, and by living a truly Catholic life. May God and our Blessed Mother help me to keep my pledge. New members of the Mother Butler Guild Unit of the Nuestra Señora de la Soledad Parish, be faithful to your solemn pledge. May Christ, our Supreme Leader, and our Blessed Mother enlighten, help, and bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. On behalf of our National President, Henrietta de Villa, we are officially welcoming all of you to the Sisterhood of the Mother Butler Guild with greater resolve. Let us continue to know Jesus and make Him known, and to love Jesus and make Him love. The new MBG members, please blow your candles and face the congregation. Palapakan po natin ang mga bagong miyembro ng Mother Butler Guild. Congratulations po. Magsitayo na ang lahat at ating pong idulog ang ating mga panalangin at ang ating itutugon, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumaos sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumaasa
Jesucristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba ng pamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba ng pamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Masana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos mo tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tagal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo,
ng iyong pag-aaruga. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. Makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwinga'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, awit, umaawit, awit, umaawit akong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
Panalangin sa Santo Cristo de Longos. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong krus, ipagkaloob mo sa amin ng grasya na tanggapin ng buong kababaang loob at sigla ang mga pagtitiis at pagsubok sa aming buhay. Maging laging handa kami na dalhin ang aming krus at sumunod sa iyo. Hangad naming mabuhay para lamang sa iyo at mamatay na nagmamahal sa iyo, alay ng iyong banal na kamay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para lang sa amin. Naginiwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na iyong Karistiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at magpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Verena Soledad, mahal kita. Amen. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halilang magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong pa ninyo. Ang iyong kailangan sa paglabuyo ng ating simbahan. Ang katipan ito, ang biyayang tunay, pero ng salita siyang magbibigay. Simbahan, maraming kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong pa ninyo. Ang siyang kailangan sa paglabuyo ng ating simbahan. Parokya natin suportahan, magdamayan at magtulungan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen!
Mamaya pong hapon ay magkakaroon po ng motorcade ang Binondo, ang mga namumuno po ng Senior Longos o Santo Cristo de Longos at dadaanan po nila sa kanilang pagmamotorcade ang ating pong parokya at ito pong nanditong imahe ng Santo Cristo de Longos ay isasama po mamaya sa motorcade. So sa mga available po at gusto makibahagi, ay welcome po kayo na sumama. At ang atin pong San Nicolas, ang imahin po ni San Nicolas mula sa barangay 276 sa barangay na pinamumunuan ni Chairwoman Lovely Nieto ay ipapasa sa barangay 275 sa pamumuno ni Barangay Chairman Baldo Narito. So wala si Narito. Pangalan lang yung Narito. No? Pero doon po sa barangay ni Chairman Baldo, ililipat po ang imahin, lalong-lalo na po sa sakop po kasi ni Chairman Narito yung parola na na 3 beses nang nasusunugan ngayong buwang ito. So si San Nicolas ay patron po din na tinatawagan sa kaligtasan laban sa sunog. So maganda po no na mailagak ang imahin lalo na po doon sa area na madalas po na nasusunugan. At pauna na rin po no, tayo po ay nag-request at nawa ay mapahintulutan na magkaroon po tayo ng relic ni San Nicolas. Ang relic ay isang bahagi ng katawan o ginamit ng isang santo. So, hinihintay po natin yung pinaka-final, pero as of yung usapan namin ay June 16 ay darating po ang relic ni San Nicolas. Kaya paghahandaan po natin ito. So meron tayong 1 buwan na paghahanda para po sa pagdating ng relic o bahagi ng katawan o buto ni San Nicolas de Tolentino. So kaya kailangan po namin ang inyong suporta, ang inyong tulong. So sana po sa mga susunod na linggo ay maantabayanan po ninyo yung programa na pag-uusapan pa namin para po maka-raise tayo ng funds kung paano natin sa mga kakailanganin sa pagdating po ng relic ni San Nicolas. So ang distrito natin ay nakapangalan kay San Nicolas. So hindi lang ito basta patron ng ating parokya, kundi ito ay patron ng buong distrito ng ating pong na dito sa ating pong lugar. So iba po yung distrito ng Tondo, distrito ng Binondo. So meron po tayong distrito ng San Nicolas. Yan. Kaya sana po paghandaan po natin ang isang malaking biyayang ito na darating sa ating pong parokya. Okay? Yan. Ano pa, Brad? Ano? So, congratulations sa Mothers Butlers Guild. Para po sa kalaman ng lahat, ang MBG o Mother Butlers Guild, sila po yung tagapangalaga ng kalinisan ng ating altar. Sila po yung magpo-provide dapat ng mga linen, ng mga cloth. Kayo bibili niyan. Kayo magsusukat niyan. Yung damit ng pari po, sila po yung nag-aayos niyan. Kayo dapat ang namamalansya. Hindi si Nanay Esther. Ha? MBG po yun. Tama ba ako? Sa MBG, namamalansya. So, titiyakin po nila dapat na malinis kasi diyan po inilalagay ang katawan at dugo ni Kristo. Sila po yung nagme-maintain dapat po ng kalinisan. Kapag tuyot na ang bulaklak, linisin, palitan na. Ha? O pwede nang itrim-trim kung medyo pangit ng tingnan kasi sa inyo po itong altar, sa inyo po yung likod ng ating sacristy. I-seminar mabuti po ang aming MBG. Ha? Yung paglilinis, kaya bawal mag-inarte kung hindi naman maganda. Ha? So, tiyakin na maayos po. Simple, payak, pero no, pag tinitingnan ng altar natin, mapapadasal yung mga tao. Okay? So, asahan ko yan, ha? Di yung indak lang kayo ng indak kapag may sayawan, ha? Hindi ito.
O lay minister, talo kayo, dadalawa na lang kayo, no? So, mag-imbita din, ha? So, yung iba po dito na gusto maging kabahagi ng mga ministries and organizations, you are very much welcome na mag-join o maging kabahagi po ng naglilingkod dito sa Soledad. So, maraming salamat sa inyo pong pagbibigay ng inyong sarili. Congratulations po. Magsitayo na po ang lahat. So ito na rin po ang huling linggo ng buwan ng Oktubre at sa May 1 po, in advance, magsisimula na po ang Flores de Maria. So yung pag-aalay po ng Abril. Ano ba nasabi ko? Oktubre. Okay. So at least attentive kayo, no? So May 1 po, start na ng Flores de Maria at sa May 1, kapistahan naman ni San Jose Manggagawa. So sana po, kung walang pasok, magsimba po, lalo na yung mga manggagawa. May 1 po yan, ha? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa panahon ng digmaan at kabuluhan, sa panahon ng kapayapaan, tayo natin pahayag, kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayaan. Ayaw natin pahayag, kanyang paggaling at habang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang sa aming pagbibigay puri, ano pa mang magkangis, ako